nakita ito mismo ni Congressman Irice. Ang nagpakita nito ay si Congressman Leandro Leviste. Imagine that one. Ako, personally naniniwala ako dito eh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ito pag-usapan natin itong isang talakayan nitong si Attorney Rowena Guanzon at itong si Congressman Paulo Marcoleta. Ay pinag-usapan nila itong sinabi ni dating Senador Franklin Drilon, na ang sinabi ni Senator Franklin Drilon na VP Sara is the woman to beat in 2028. Ayan. Mismo itong si dating Senador Franklin Drilon, inamin niya na ang hirap kalabanin ni Vice President Inday Sara Duterte. Parang pinariringgan niya ang kanyang mga sariling mga kaalyado. Sina Hontiveros, sina Kiko Pangilinan, sina Leni Robredo. Itong mga kakamping na ito, atat sila na i-push si Leni Robredo na tumakbo ka ulit. What if matalo na naman si Leni Robredo? Iyak na naman kayo. 'Di ba? Ito, pag-usapan rin natin itong trending itong may palitan umano ng mensahe sina BBM at itong si dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Grabe, matindi ito. This is a big revelation. Kasi sino ang nagpakita nito na merong text messages itong si BBM at itong si Adrian Bersamin? I think ito parang mag-angkol ito ni dating Secretary Bersamin sa Malacanang. Ay ito raw, ipinakita raw ito ni Representative Leandro Leviste. Yan, palakpakan. Itong si idol nating si Leandro Leviste po ang nagpakita na ebidensya na meron pong text messages patungkol po sa kickbacks ng flood control. Good luck Tapos sasabihin nyo pa na hindi dapat ma-impeach si BBM? Leni Robredo, Risa Hontiveros, ito yung taong sinabi mo noon na sinungaling at magnanakaw. Hindi naman direktang sinabi ni Hontiveros, yung mga kaalyado na magnanakaw raw itong si BBM. Rinig natin yan noong 2022 kung mga magrarally sila, sumisigaw sila. BBM magnanakaw, never again to martial law, never again to BBM, never again to Marcos. Pero ngayon, kinain nila ang sarili nilang tae. Isinusuka na nila ito. Nag-poop na sila. Yung poop nila, kinain nila. 'Di ba? Gaano katotoo itong involvement ni BBM sa text messages, kickbacks ng flood control ni na Adrian Bersamin. Okay? Irice on alleged messages between PBBM and Yusek Bersamin, medyo detailed talaga. So may ebidensya sila. Tapos sasabihin nyo, si BBM yung pinakamagandang presidente sa Pilipinas. Utot nyo. Ay nako, ewan ko na lang dito sa mga kakampwet na ito. Okay? So, yun po ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, heto. Panoorin natin itong discussion ni Attorney Rowena Guanzon at itong anak ni Senator Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta na sinabi ni Franklin Drilon na Vice President Sara is the woman to beat in 2028. Syempre, alam yan ng kapwa mga kaalyado ni Franklin Drilon, na mga kakamping, mga dilawan, na nahihirapan talaga silang kalabanin itong si VP Sara. Ito, panoorin natin ang discussion na ito. Hindi lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong matumba si VP Sara bago 2028. Yan din pong grupo ni Risa Hontiveros. Opo.
Kaya they have this tactical alliance right now. Na they have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment. Kasi pag i-election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat kung mag-election tayo ngayon. Yan po mismo kay Senate Kahit sa 2028. President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Ano? Kaya ngayon awkward yung para sa akin na awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own opposition talaga siya versus Nationalista Party doon sa kay Duterte versus Liberal Party ganun. Ngayon may coalition na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Ontiveros sa Akbayan Party. So do you think that coalition is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito, na dating sinasabi, magnanakaw itong tao na to, ngayon ayos lang sumiping ito sa administrasyon na ito. Parang lumalami ang kanilang paninindigan. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Dati never again. Oh, dati never again. Ngayon together again. Together again. Diba? So, Together again. Sana pong mag-isip yung mga tao na ito bang mga ito dapat bang bigyan ng kredibilidad? Ito yung opinion ko rin dyan, ha. Alam ko, kung sa tingin ninyo, itong move o itong galawan ni Hontiveros ay okay itong galawan ni Hontiveros na makipagsanib puwersa siya kay BBM, hindi po okay ito. Sa totoo lang, ha, ako, nag-a-advise tayo dito. Pero, siguro gagawin nila yan, ha, kasi hindi naman yan mag-iisip, hindi naman yan mga matatalino yung mga taong yan. Ito lang yung tanong ko kay Hontiveros. Do you think, Hontiveros, na kapag makipagsanib puwersa ka kay BBM, do you think yung mga loyal na mga, let's say, mga loyalista, yung mga loyal kay BBM, tapos yung mga loyal na mga kakamping, no? Do you think na lahat yun ay boboto sa inyo? Meron ring mga madi-discourage. Delikado nga yung move na yun Kasi kung itong si Hontiveros, makipagsanib puwersa siya kay BBM, marami ring mga madidismaya na mga kakamping na bakit naman tayo makipagkaalyado dyan? Bakit naman tayo makipagsanib puwersa dyan? Na sinabi na nating sinungaling magnanakaw itong taong ito. Di syempre, out of, ilan ba sila? 12 million? Mga 10 million yata silang mga kakamping? Do you think na lahat ay walang prinsipyo? Meron ring mga tao doon na merong prinsipyo. Sasabihin nila, oo nga, bakit tayo makipagsanib puwersa dyan? Dapat maprinsipyo tayo. Kung sinabi nating sinungaling magnanakaw yan noon, dapat ngayon, hindi natin kakalimutan yan. Di ba? Yun ang sasabihin. So, para sa akin, wrong move itong ginawa ni Hontiveros. Nga, sahanay naman dito sa mga loyalista. Sasabihin naman ng mga loyalista, bakit naman tayo makipagkaalyado dyan sa kay panawagan na sanib puwersa ni Hontiveros? Na itong ating presidenteng si BBM na binugbog tayo noon ng batikos nila. Sinabihan tayong sinungaling. Sinabihan tayong magnanakaw. Tapos ngayon, si BBM, papayag siya na makipagsanib puwersa dito sa mga dilawan ito. Hindi tayo papayag dyan. Hindi na tayo susuporta. Meron ganyan. Meron rin marami po ang madidismaya sa hanay ng mga dilaw at sa mga loyalista. Ma-discourage rin sila. So for me, this is a wrong move by Riza Hontiveros. Pero wag niyong sabihin kay Hontiveros maganda yung move niya para sa ating mga DDS. Kasi magsabong yan sila Bahala sila. Kumbaga sumisiping ka sa dati mong kaaway para lang magapi itong malakas na kandidato. At hindi ang mga pinaglaban nila. Tapos bigla ngayon, ayaw na nila ng BBM resign. Opo. Napansin ko, Makabayan lang ang nagsasabing BBM resign o Sara resign. Akbayan ay hindi nagsasabing BBM resign. Which is an indication for me na meron na nga sila. Meron silang tactical alliance o meron silang opening for a tactical alliance with the BBM gang in 2028. Yan po ang dapat malaman ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin dahil po asiwa po ako sa mga ganun na ideology ng kaliwa tapos sasama na naman sa Marcos gang para lang po sa kanilang example itong si Attorney Rowena Guanzon. Kakamping ito Isa ito sa mga pumalag na si BBM ay kalaban nila. 'Di ba? Nagmumura itong si Attorney Rowena Guanzon sa mga rally ng kakamping.
Di ba? Ano ngayon? Desire for power na makapasok sila sa maybe presidential candidate or vice presidential candidate itong si Senator Risa Ontiveros, di ba? Kaya dapat ho alam talaga ng mga kababayan natin yan. Buti po kayo, Attorney Guanzon, consistent na naninindigan. Kayo stalwart ng Liberal Party, pero pag ayaw In fairness to Attorney Rowena Guanzon, consistent siya. ayaw nyo talaga. Lalo na kaming generation namin, na dumaan kami sa martial law, nag-sacrifice kami, may mas mga mabibigat pa ng sakripisyo sa akin. May mga kilala kong ginahasang nga mga kaibigan ko, yung mga nawala na, disparasidos at mga pinatay, So yun po ang matinding komentaryo ng dalawang mga matatalinong mga personality dito sa Pilipinas na wala talaga itong move ng mga kakamping. Desperate move, ika nga ang sabi nila. Okay? So ito. Pag-usapan natin itong text messages ni na Bongbong Marcos at itong si Adrian Bersamin na booking. Okay? At nakita ito mismo ni Congressman Irice. Ang nagpakita nito ay si Congressman Leandro Leviste. Imagine that one. Ako, personally naniniwala ako dito . Itong text messages ito, kung sasabihin nyo, Don Mar, ano naman ang tinext nila? Ano yung topic ng text nila? Ang topic raw, patungkol sa flood control kickbacks. Kung maalala po natin, anong sabi ni Zaldico? Di ba? May kinaugnayan itong kickbacks na ito ni Bersamin. Di ba? Naalala natin? So kung may nakita sila na text messages ni BBM at itong si Adrian Bersamin, parang mako-connect po natin ang mga sinabi ni Zaldico. Di ba? Matindi ito. Booking na si BBM dito. Ito, panoorin natin. May palitan umano ng mensahe sina Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Ipinakita raw yan kay Congressman Antonio Tino at sa iba pang kongresista ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. May report si Tina Panganiban Perez. Kahit tuluyan ang ibinasura ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo, hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na endorser ng ikalawang reklamo. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, may ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula sa flood control projects. Yan ang umano'y palitan. Yan ang balita ngayon Si BBM nakinabang sa flood control kickbacks. Grabe. Di umano kasi po nakita nila ang mismo palitan ng text messages ng dalawa, si BBM at si Bersamin. Ang text messages ng Pangulo at ni dating Presidential Legislative Liaison. Ayan kamag-anak yan ni, I think, parang, di man ito anak siguro ni Secretary Bersamin. Parang anak ito ng kanyang kapatid. Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Grabe. Di ba? Kayong mga Makabayan Black, huwag nyo na kasing ipagpilit na si VP Sara ipa-impeach ninyo. Wala kayong makikita na ebidensya na si VP Sara po ay magnanakaw o anong tawag dyan? Yung mga nagkukurap sa kanyang mga trabaho. Ito si BBM, dito kayo maglaan ng focus, energy, oras, pera. Kasi ito, harap-harapan ito, text messages ito. At pwede itong, this is actually labag sa ating, this is unconstitutional, ika nga. Impeachable po ito. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan. Si Adrian Bersamin ang utusan, runner sa kickbacks ng mga flood control. Bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Grabe. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion. Dadalhin sa... This is the biggest heist ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung ma-proven man ito na totoo ito. Kasi grabe guys, kung itong si Irice at si Leandro Leviste
Alangan naman isusugal nila ang buhay nila dito sa pag-expose ng text messages na ito. Nara residence, okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote, Matatanda ang si Bersamin ang itinuro noon ni dating Congressman Zaldico na nagkumpirma sa kanyang may pinapa-insert umanong 100 billion pesos si Pangulong Marcos sa Di ba? Nagtutukma na. Nako-connect na natin ngayon yung sinabi ni Zaldico. Tapos kayong mga loyalista, halik pa rin kayo sa puwet ni BBM? Mga tanga. budget. Si Bersamin din daw ang nagbigay kay Ko ng listahan ng mga pinasisingit na proyekto na mula umano sa Pangulo. Tahasa na itong itinanggi ng Malacanang noon. Ayon pa kay Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion ganon in an armored van, di ba? Sabi ni Tino, nakarating din kay Congressman Edgar Erice. Kung sa akin lang sana, no? Kasi itong, para fair tayo dito, dapat makuha ninyo ang number, kasi may pinakita kayong text messages, no? Dapat makuha natin yung number ni BBM at number rin ni Bersamin. Kung talagang totoong sila yung nagpalitan ng text messages. At i-confirm natin yan. Di ba? At iba pang kongresista ang palitan ng mensahe. Ang nagpakita raw ng messages, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Isa nga po si Congressman Leviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Ipakita nyo na. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman